Good evening sa inyo guys. For today's video, ako'y lalarga ng mga ganitong oras and the time is 10:14 ng gabi. Bukas ay May 1, 2026, Labor Day. Bale, mula bukas, Sabado at Linggo ay wala naman akong pasok. Kaya ngayon ko na binano ang ride. Kanina ay galing pa ako sa trabaho, wala naman akong overtime. Para masulit din ang 3 araw na walang pasok. Siyempre, ngayon lang ako magkakaroon ng mahabang time. Bale, ang titirahin ko ay Verona Tarlac to Baguio City. Hindi ko na rin naman na first time doon. Pero titingnan ko kung ano mga pwedeng mangyari. Basta, ang pinaka-importante safe akong alis at safe akong uuwi. Well, wag na natin itong patagalin. Tayo ay mag-ride out na at maglakbay muli ng mahabang padyakan. Let's go! At eto na, nagsimula na akong lumarga ng mga ganitong oras ng gabi dahil mababa itong biyahe para maaga akong makarating sa aking main destination. At syempre, excited ako sa mga pwedeng maging mangyari. Kaya dapat ako ay buo ang loob at laging handa sa mga possible na mangyayari sa ride na ito. Bale, hindi ko naman na first time pumunta sa Baguio, either nag-commute or nakabike. Siguro pangatlo ko na to nang nakabike. Susulitin ko lang yung 3 araw na wala akong pasok. Kaya ngayon ko na tinira para Sabado at Linggo nasa bahay na lang ako or ano man ang pwede kong gawin sa 2 araw na iyon. Pero hindi natin masasabi kung ano ang pwedeng mangyari. Ang mahalaga hindi ako magkaperya at makauwi rin akong ligtas, kagaya ng pag-alis ko ng ligtas. Tara, focus sa daan. Bale, pangatlong beses ko nang pupunta ng Baguio City nang nakapadyak or nakabisikleta lamang. Pero syempre, meron akong isang goal na hindi ko pa rin matupad-tupad at sana sa ride na ito matupad ko na. Ang may ahon ko ang Cannon Road at mailusong ko ang Marcos Highway para magawa ko na ang Verona Tarlac Baguio City via Cannon Road and Marcos Highway Loop. Dahil napakalupit ng ruta na yon, sigurado kapag yun ay nagresulta sa aking Strava account. Nung mga nakaraang rides ko kasi sa Baguio City, tuwing uuwi, halos sinasakay ko na sa bus ang aking bisikleta since hindi pa ako marunong humanap ng transit nung time na yun. At magkaiba rin ang daan at magkaiba rin ang karanasan. Nung una umahon ako sa Marcos Highway dahil nung time na yun, bawal pa ring magbike sa Cannon Road. At pangalawa may nakasama akong grupo, ngunit sinakay na namin sa jeep at nagbus na rin pauwi. Ang nakakalungkot lang sa content na ito ay may mga footage na hindi ko na naisama dahil hahaba lang ang video at nagloko yung SD card doon sa mini action camera ko. Pero okay lang yan since di naman kailangang sobrang mahaba ang video. Grabe, di masyadong malamig ang gabi na ito. Ramdam mo rin yung init. Ayon sa aking by computer na Rock Bros 29 degrees Celsius ang temperature ngayong gabi ito. Talagang mainit ang panahon. Pero
di bale, marami naman akong dalang tubig. Kaya nga, gabi ako nag-ride out para hindi mabilad sa araw. Well, approaching na tayo sa Moncada Tarlac. Tuloy-tuloy ang padyakan. Sa naging ride ko na ito meron ako naging tatlong option. Yung magbabalikan ako ng padyakan lang. Kapag hindi ko na rin kaya isasakay ko na naman ulit sa bus ang aking bisikleta. Or pinaka the best na naging option ko sa ride na ito yung humanap ako ng transient. At salamat din sa tulong ng aking kapatid. Napakaganda ng suggestion niya since tama naman, pupunta ka na lang din ng Baguio, bakit hindi mo pa sulitin kahit isang gabi lang? Tamang-tama rin naman ang pagpunta ko sa Baguio City lalo na't sobrang init ng panahon. At sa ganitong oras kahit gabi ramdam ko ang init at pinapawisan na ako sa haba ng aking pagpadyak. Pero may konting lamig lang din. Kaya lang kasi mas mainam talaga ang ganitong oras ka mag-ride out habang wala pang araw. Huwag ka lang magkakaberya ng ganitong oras dahil mamalasing ka pa dahil hihintayin mo pang magbuka sa mga vulcanizing shop or ang mga malalapit na bike shop kung saan ka man nasiraan. Kaya laging hihingi ka pa rin ng gabay sa Panginoon sa tuwing ikaw ay papadyak or ano man ang gamit mo sa iyong pagbiyahe. Buti na lang na 3 araw talaga akong walang pasok. Lalo na kinabukasan ay Labor Day dahil ang kumpanya namin ay hindi pwedeng magpapasok noon dahil pwede silang kasuhan. At syempre non-working day din ang Sabado. At syempre day off naman ang Linggo. O diba? Napakasulit nun. Ay, isang bahay na lang ba kakarating na ako sa probinsya ng Pangasinan. Dire-diretso lang, malayo-layong biyahe pa ito. And the time is 11:07 pa ng gabi. So tamang-tama ang aking pag-alis dahil safe na safe sa balat dahil madilim pa. Ay, medyo wari masyadong magpadali. Madilim pa. Siguro sana pagdating ko sa may Benguet Arc madilim pa rin. Tuloy-tuloy lang tayo sa biyahe. Tamang-tama ang diskarte ko sa pag-ride out dahil napakahabang dilim ang aking pagpadyak ngunit safe naman. Masarap balik-balikan ng Baguio City, either nakabike ka man or nag-commute. Pero pag natupad ko ang goal ko sa ride na ito next time na babalik ako hanggang dun na lang talaga ako sa Leon dahil naranasan ko rin ang hirap ng pag-ahon mula doon nang hindi na ako nagsakay sa jeep. Puro tulak na lang pero ang mahalaga natupad ko na ang matagal ko nang minimiti. Yan, lagpas na ako ng San Manuel Tarlac. Approaching na ako sa probinsya ng Pangasinan. Ay, sana madilim pa ako makarating sa bandang Rosario, La Union. Di pa naman ako pagod. Kaya pang kumataw. Yun, approaching na tayo sa Carmen Rosales, Pangasinan. Napakaliwanag. And the time is
11:50 pa ng gabi. Napakabilis ng biyahe. Kaya ang sarap pumadyak ng mga ganitong oras mapapakataw ka. May pa na lang kung mainit na ang panahon. Manghihina na ako noon. Anyway, tuloy-tuloy lang tayo sa ating biyahe. Nakakatuwa lang sa pakiramdam kapag nakakakita ka ng mga ganitong oras gising pa ang mga tao. Pero syempre bira ka lang ding makakita ng mga kapwa siklista na ganitong oras nagra-ride out. Pero depende yan sa sitwasyon. Pero kaya ka nga nagra-ride out ng ganitong oras para mapaaga ang iyong dating at hindi ka abutan ng tanghali. At syempre, iwas laspag din. Dahil kapag papunta ka doon mo mararamdaman ang lakas. Manghihina ka na lang talaga kapag pauwi ka na. Yun lang ang kaibahan lang sa ride na ito meron akong natulugan. Kaya nakaipon pa rin ng lakas. Buti na lang talaga nakapagdala ako ng ekstrang damit dahil hindi mo talaga mapre-predict kung ano mangyayari sa ride na ito. Ang mahalaga meron akong 3 options at hindi ako nagsisi na pinili ang isang option na yon. Excited din akong makuha na ng aking action camera ang kahabaan ng Cannon Road. Pero syempre dahil ine-edit ko ang aking vlog hindi lahat makukuhanan dahil hahaba ang video. Dahil ito ay documentary lang naman. Para sa akin 1 hour na dapat ang pinakamahabang paggawa ng content na ito. Basta't ang mahalaga baka matupad ko na sa ride na ito ang goal kong mailoop ang Cannon Road at Marcos Highway sa Baguio City. Diba? Bale, nalagpasan ko na yung Carmen Rosales, Pangasinan at Villasis, Pangasinan. Malapit na ako sa Urdaneta City, Pangasinan. At syempre mukhang 3 bayan pa ang lalagpasin ko bago makarating sa Rosario, La Union sa may arko ng Benguet. Tara, dire-diretso lang tayo. Pero kung nakalam na hanap muna ng mamimerienda. Let's go! Minsan hindi mo rin mapre-predict kung kailan ka kakalamin. Dahil ako kasi hanggat hindi ako nakakaramdam ng pagod at kalam gusto ko dire-diretso lang ang biyahe. Pero syempre ako'y tao lang, hindi naman robot. Hindi ko rin maiwasang magugutom. Kahit merienda lang, at least mag-regenerate ang energy mo sa ride na ito. Dahil alam na natin na napakahabang biyahe ang ating gagawin. Kaya dapat kailangan maski pa paano may laman ang sikmura. At syempre sa ride na ito kailangan mo ng electrolytes, caffeine, sugar, salt, at anuman na pwedeng magpa-replenish sa iyong katawan, lalong-lalo na ang mga muscles. Bale, dito na ako sa Urdaneta City. Nagpahinga muna ng siguro hindi ko natansya, baka 1 oras o 30 minutes lang, or hindi ko na matandaan. Basta't dito ko nag-stop over at nagmerienda lang. Uminom lang ng isang energy drink at
kumain lang ng isang chichirya habang pinapanood ang mga sasakyan sa MacArthur Highway. Dahil wala parte talaga ng pagbabike ang mapagod ka. Pero ang mahalaga worth it naman at naburn ang maraming calories sa iyong pangangatawan. Dahil form of exercise din ito kahit ikaw ay bumabiyahe. Yun lang talaga kalaban mo ang pagod. Pero syempre, magkaiba ang pagod ng trabaho sa pagod ng pagbabike. Bali, nandito na ako sa Urdaneta City, Pangasinan. At nasa tabi na ako ng MacArthur Highway. At tumigil muna dito sa may tindahan. Merienda lang saglit. Konting pahinga tapos larga na. The time is 12:43 na ng midnight. Malapit ng magmadaling araw. Saktong-sakto lang ang aking biyahe. Sana madilim pa akong makarating dun sa may arko ng Benguet or paliwanag na. Pagkatapos kong magmerienda sa Urdaneta City, Pangasinan ay nagpatuloy na akong muli sa pagpadyak. Habang madilim pa kailangan samantalahin ko na, di ba? Lagpas na ako ng Binalonan, Pangasinan. O Surubyo, Pangasinan na ako niyan. Tapos Season. Doon pa naman sa Season, Pangasinan falls flat. Kaya medyo maglulugir ako doon. Pagdating doon sa Rosario, pahinga muna. Siguro wala pang araw pagdating ko doon. And the time is 1:37 ng madaling araw. Ang ganda talaga ng ride out ko. Parang yung 2026 New Year ride ko sa LU. Yawisan na ako. Sana di talaga ako magkasakit ng lalo. Nakaraang nagpinitensya ulit ako sa Malolos City, Bulacan. Bale, dalawang bayan na lang ang lalagpasin ko dito sa probinsya ng Pangasinan bago makarating sa bayan ng Rosario, La Union at sa arko ng Benguet Province. Excited na akong muli makaahon sa Quezon Road dahil banayad lang ito at matagal ko na rin pinangarap na makaahon dito, ngunit natupad naman na. Pero ang kailangan kong tuparin ngayon ay malup ito na aahon ako sa daan na ito at lulusong sa Marcos Highway. Pero bago rin ako dumiretso dun muli akong nagpahinga sa 7-Eleven sa may Season, Pangasinan upang mag-ipon ng electrolytes at uminom ng Gatorade dahil napakagandang gamitin sa sports ang sports drink na yon kesa sa mga energy drink. Pero hindi ko nababanggitin ang mga brand na yon. Ang kailangan ko lang sa mga energy drink na yun ay yung caffeine para manatiling gising ang diwa sa biyahe. Ang dami ko pang gustong padyakin, malayo man o malapit. Ngunit dahil 2 or 1 day lang ang off ko, halos hindi ko maharap lahat dahil napaka-hectic ng aking schedule. Tsaka syempre, mas priority ang work tsaka personal life. Syempre, hindi lang naman sa bike umiikot ang buhay ko. Ngunit, mahirap na siyang bitawan dahil nakasanayan mo na ito at minahal mo na rin, di ba?
approaching na Season Pangasinan, ang huling bayan ng Pangasinan na madadaanan kapag ikaw ay magpapanorte tulad ng Baguio at Ilocos. Pawis na ako. Medyo ramdam ko na rin pagod ang aking mga tuhod, pero konting tiis pa. At nandito na ako sa huling bayan ng Pangasinan, ang bayan ng Season. Napakasimple lang ng bayan na ito. Ngunit ang kalaban mo nga lang dito kapag ikaw ay pumapadyak ng norte ay ang falls flat. Yung tipong akala mo patag pero ahon pala kapag naramdaman at nararanasan mo. Pero sa vision at tingin ng iyong mga mata ay patag siya. Pero ang totoo paahon siya pero hindi lang halata. Ayan, nandito na ako sa 7-Eleven Season Pangasinan. Malapit na ako pero madilim pa. Mag-alas 3 pa lang ng madaling araw. Muna ako ng Gatorade kontra pulikat at magkaroon ulit ng electrolytes sa aking mga muscles. Nawawala kasi yan kapag tumatagaktak ang iyong mga pawis. Inom muna ako. Pagkatapos kong magpahinga at mag-recharge dito sa 7-Eleven sa bayan ng Season Pangasinan, lumarga na ulit ako dahil excited na akong makarating ng madilim pa sa arko ng Benguet Province. Pero syempre nangyari naman yun at masayang masaya ako dahil hindi ako naabutan ng araw nang makarating doon. At nung ako'y nandun na nagpahinga pa akong konti at konting nakihalubilo sa mga nasalubong kong mga batang siklista na kulang nga lang sa proper gear sa pagbabike. Ayan, nagpas ko na rin ang bayan ng Season Pangasinan at papunta na ako sa Rosario, La Union. Madilim pa rin. Bali, ang oras na ay 3:17 ng madaling araw. At madilim pa tayo makakarating doon sa arko ng Benguet. So, di pa tayo aabutan ng araw. Kaso doon napapahinga muna ako doon. Tapos, balit angle ng action camera. Ilipat ko dito yan. Halos hindi na ako makahintay na makarating sa Benguet Province. Ngunit kailangan ko ring maghinay-hinay dahil may mga paahon banda dito sa barangay na ito na sakop pa rin ng Season Pangasinan. Pero syempre, worth it na rin yan dahil konting barangay na lang at malapit na ako sa arko ng probinsya ng La Union at madadaanan ang Buwed Bridge. Ngunit madilim nga lang ang pagkuha ko doon dahil wala naman masyadong ilaw. Sinamantala ko lang ang mga ilaw ng mga dumadaan na sasakyan sa aking likuran. Salamat sa headlights ng mga sasakyan sa aking likuran at maganda rin ang pagkuha ko maski papano sa kahabaan ng Buwed Bridge. At halata namang nakikita nilang may siklista sa harapan nila. Ayan, approaching na tayo sa Rosario, La Union. Pero di tayo didiretso dun dahil pabagyo tayo. Doon tayo sa Barangay Saitan. Didiretso dahil nandun ang arko ng
Benguet Province. Tapos pahinga muna since napakadilim pa. Hay, napaka ganda ng aking ride out talaga ngayon. At nandito na ako sa bayan ng Rosario, La Union. Pero syempre, hindi ako dadaan dun sa town proper dahil hindi naman ako pupunta sa mismong probinsya ng La Union, kundi ako ay aahon sa Baguio City. At nandito na ako sa Barangay Camp 1, ang bungad na papasok papunta sa Quezon Road. Hindi nga lang maganda ang kuha ko dito dahil napakadilim, pero sinama ko na lang din para at least mapapakita ko ang bungad papasok sa Quezon Road para hindi magkaroon ng kalituan kung sino man ang makapanood ng vlog na ito. Pero hindi ko na rin sana ito isasali, kundi i-skip ko na agad dun, papalapit ko na sa arko ng Benguet Province. Bale, buti na lang may karinderya o kainan na malapit dito at napakabait naman nila at pumayag silang humingi man lang ako ng tubig dahil uhaw na ako. Didiretsuhin ko na sana ang Quezon Road kahit madilim pa. Kaya lang wala akong katiyakan kung safe akong dumaan ng madilim doon at hindi ko alam kung marami bang ilaw doon. Bale, nandito na ako sa Barangay Saitan, Pugo, La Union. Buti na lang na-research ko ito na hindi pala ito sakop ng Rosario, La Union. Habang ini-edit ko ang content or vlog ko na ito sa ride na ito para tama ang mai-label ko at hindi ako magkamali. At sa wakas, narating ko na ulit ang arko ng Benguet Province. Kung hindi ako nagkakamali, baka pang 7 beses ko na rin itong napuntahan. Kasama na rin nung hindi pa ako dumidiretso ng nakabisikleta sa Baguio City. Bale, tumambay muna ako dito, nagpahinga at konting maritesan lang sa ibang siklista. At ayan, nandito na ako sa arko ng Benguet. Sakto napakadilim pa at masarap pang magpahinga bago umahon sa Quezon Road. And the time is 4:06 na ng madaling araw. Pahinga muna ako bago umahon. Yun lang, di kita yung mukha ko. Pasensya na. Ay, napakadilim pa. Pero pahinga muna ako saglit. Meron akong mga kasamang bata, baka sasabay na lang sila sa akin paakyat ng Baguio. Pero dahil madilim pa, pahinga muna ng siguro mga alas 5 ride out na. Depende rin. Pero priority muna ang magpahinga. Iwan din ako ng mga bata. Akala ko inintay ako. Umalis na rin pala nang ako'y nagpahinga. Bale, 34 kilometers lang naman itong Quezon Road. And this is it. Nagsisimula na akong umahon sa Quezon Road. Pero dati,
ang tawag sa kanya ay Benguet Road or pwede rin siyang tawaging Baguio Rosario Road. Bale, ang Quezon Road ay merong mga toll booth mula sa Camp 1 sa may paanan ng bundok hanggang makarating ka sa Camp 6 bago ka makarating ng Lion's Head. Hindi na ako first time umahon dito sa Quezon Road. Bale, second time ko nang aahon dito. Nung first time kong umahon dito ay meron akong mga kasama. Pero nung first time kong papadyak ng Baguio City ay sa Marcos Highway ako umahon dahil bawal pang dumaan ng mga siklista nung time na yon. Mula dun sa paanan sa may arko ng Benguet, napakabanayad lang naman ahunin nitong Quezon Road. Kaya pabor ito sa mga siklista. Ang Quezon Road ay ipinangalan mula sa gumawa nito na si Colonel Lyman Walter Burke Cannon ng US Army Corps of Engineers. Ang haba nito mula sa Rosario, La Union hanggang sa Baguio City ay 33.53 kilometers or 20.83 miles. Bale, lumiliwanag na rin at good thing na madilim pa lang nagsimula na akong pumasok at umahon sa daanan na ito. Di hamak na mas malamig dumaan dito kumpara sa Marcos Highway na sobrang haba na at sobrang matarik pa. Dito magsisimula lang talaga yung sobrang tarik kapag lalagpas ka na sa ulo ng Leon o Lion's Head papunta sa Quezon Road viewpoint. Pero however, worth it dumaan dito nang nakabisikleta ka lang. Ito rin ang pinakamaiksing ruta paakyat ng Baguio City kaya pabor ito sa karamihan ng mga siklista at motorista. Kasalukuyang inaahon ko na itong Quezon Road at lumiliwanag na. Ang ganda talaga ng diskarte ko. Tamang-tama lang na ganito para hindi muna ako abutan ng araw habang ako ay pumaahon. Tara, tuloy ang pag-akyat patungong Baguio City. Sa kabila ng pagiging pinakamaiksing ruta paakyat ng Baguio City, ito rin ang pinakadelikadong daanan dahil prone ito sa mga landslides lalo na tuwing rumaragasa ang bagyo. So far, marami ka rin namang makikitang mga kainan at mga tindahan dito pag ikaw ay nagugutom or nauuhaw na at kailangan ding magpahinga. Dahil nagkaroon ng mga landslide dito sa part ng eksenang ito ay merong ginagawang daan, ngunit hindi ko na siya kinuhanan.
Pagdating ko sa Camp 3, nagpahinga at nag-soft drinks muna ako sa isang tindahan doon. Medyo matarik din pero hindi naman sobrang tarik na hindi mo kakayanin. Bale, nandito na ako sa Camp 3. Nakakabad trip lang eh. Nagkamali ako ng pindot ko sa aking camera yung naging picture. Naging ayan ang Camp 3. Yung paahon na yan. At yan ako galing kanina sa padusong na yan. Pahinga lang ako saglit. Hindi naman ako nagmamadali. Bale, nalagpasan ko na ang Camp 3. Camp 4 na siguro ang susunod if I'm not mistaken. Pero malapit-lapit na rin tayo sa Baguio City, lalong-lalo na sa Lion's Head. Lamig. Di alintana ang init. Ramdam mo na ang Baguio feels. Dito sa Cannon Road, maraming magagandang tanawin. Ngunit hindi ko na pinicturan dahil syempre maantala lang ang pagpadyak ko papunta sa Baguio City dahil target ko dun umabot ako nang hindi ako aabutan ng dilim. At nangyari naman yun. Yun nga lang, tanghali na ako nakarating. Pero nadalian naman akong makahanap ng transient doon para lang makapag-overnight at makapagpahinga para kinabukasan makauwi ako at hindi ko na rin kailangan pang magbus at isasakay ko na naman ang bike ko para naman worth it ang pag-record ko sa Strava gamit ang aking Psycho computer na napakakunat ng battery, bagay na bagay sa mga ganitong tipo ng bike rides. Manayad ang ahon. Yun nga lang, may parte na nawalan ako ng buwelo tinulak ko na lang. Ang mahalaga safe ako. Sa parteng Lion's Head nag-enjoy muna ako, nag-picture pero pag-alis ko dun hindi na ako pumadyak paahon dahil pagod na ako. May mga pagkakataon dito sa Cannon Road na tinulak ko na yung bike ko dahil minsan nawawalan ako ng buwelo kahit na nakatamang giring naman. Paalala lang na hindi nakakabawas ng pagiging siklista ang pagtutulak lalo na't kung hindi na rin kaya. At laging iisipin ang kaligtasan at hindi ang pagpapasikat, kayabangan at feeling mo sa lahat ng oras ay malakas ka. Hindi sa lahat ng oras ay malakas ka. I-consider mo rin ang pagpapahinga para mag-recharge ka ulit. Nakakabusog talaga sa mata ang magagandang view sa kahabaan ng Cannon Road. Tsaka syempre, ang bawat padyak dapat ninanamnam at ine-enjoy. Huwag pairalin ang kayabangan.
Kaya ka nag long ride para gumala, mamasyal na may kasamang exercise nang hindi mo kailangan mamasahe or magpakarga ng gasolina. Ngunit syempre, kailangan mo pa rin ng budget sa mga ganito. Dahil syempre, kakain ka sa labas at syempre kailangan bumili ka ng maiinom or anuman ang bagay na mga gagamit mo sa bawat rides na gagawin mo. Marami naman din akong nakakasabay na siklista na aahon papunta sa Baguio City. Siyempre, holiday ngayon at May 1 dahil Labor Day. Siyempre, halos marami ring magbabakasyon at maglalakwatsa sa araw na ito. Hanggang bukas pa yan dahil Sabado ba bukas, wala rin akong pasok. Kaya nung pauwi na ako, ang dami ko pa rin nakitang mga kapwa siklista. Bali, dalawa na lang na camp ang dadaanan ko. Paglagpas ko nitong Camp 4, ang Camp 5 na isang tourist attraction lamang at ang Camp 6 na kung saan malapit na ang pinaka-iconic na statue or tourist attraction na matatagpuan dito sa Cannon Road, Baguio City, ang Lion's Head or Ulo ng Leon sa Tagalog. Napakaganda rin ng view rito sa mga bawat camp na nadadaanan mo at pati na rin ang mga tulay at ang Buwed River sa baba na hanggang dun sa paanan ng bundok ay makikita mo sa boundary ng La Union at Pangasinan. Bale, konting tiis pa at tiyaga-tiyaga sa pag-ahon. Konting tiis na lang, malapit na ako sa Baguio City. Ramdam ko na yung lamig, pero malakas din ang sikat ng araw. Picture mamaya sa Lion's Head. Kaso sa parting hindi malamig na. Kaya kailangan maging ready na ako. Bale, nasa Camp 5 na ako. Isa lamang itong tourist attraction at wala namang community na nabubuo dito. Ang makikita mo lang ang magandang view ng mga bundok. At kung makikita sa video may mga nakasabay akong siklista na siguradong paakyat din naman sila ng Baguio City kagaya ko. Siyempre, nanamnamin namin lahat ng aming papadyakin papunta sa summer capital, lalo na't mahaba ang bakasyon. At sa wakas, nakarating na ako sa Camp 6 at konting tiis na lang at mararating ko na rin ang Lion's Head or Ulo ng Leon. Dito na magsisimula ang tunay na kalbaryo sa pagpadyak. Okay, Camp 6 na tayo. Malapit na tayo sa Lion's Head. Pahinga muna tayo doon bago dumiretso sa city proper ng Baguio City. Enjoy natin ang Labor Day. Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino. Katulad na rin ng Marcos Highway, itong Cannon Road na meron na ring rock shed or tunnel na magproprotekta sa mga rock slide at landslide na babagsak sa daan. Sana nga hindi ito masira at tumagal ng mahabang panahon.
At bale dito na nagsisimula ang kalbaryo ng pag-ahon sa pagpadyak dito sa Camp 6. Bale bago rin ako dumiretso rito halos magloko ang aking front derailleur na mag-shift sa granny gear. Lalo na't kailangan talaga ng granny gear sa mga ganitong klase ng ahonan, lalo't sigurado napakataas ng gradient dito. Hindi ko lang alam kung ilan dahil di ko natignan sa aking cyclocomputer. Napagod sa pag-ahon. Dito na ako sa Camp 6. Ligo na ako sa pawis. Diretso lang yan. Malapit na tayo sa Lion's Head. Yun muna tayo bago dumiretso sa city proper. Konting kembot na lang at malapit na ako sa Lion's Head na pinakasikat na tourist destination sa buong Baguio City. Madalas itong dayuhin ng mga kahit sino, lalong-lalo na ang mga siklista. Pero after kong magpahinga, magtatambay at makihalubilo, hindi na ako pumadyak paakyat kundi nagtulak na dahil sobrang tarik na kapag galing ka dun. Ayan, nandito na ako sa Lion's Head sa Baguio City. Napakarami rin siklista at marami rin tao dahil labor. Wala, dito na kinaya. Masyado lang matarik. Tinulak ko na ang aking bike. Maraming tao. Kaya yung bike ko, daming nagtitinda. Videoan din natin sa kabila at magpapahinga pa ako. Yan ang mukha ng Lion's Head. Napakarami nagpipicture at may mga siklista doon na nagpapahinga. Ako rin ay magpapahinga rin. Ako ay nagdadalawang isip kung magbabas pa ako pa uwi o magta-transient ka na ako para bukas nakabike pa rin akong umuwi. Kaya na muna. Natarik pa yung daan doon papunta sa city proper. Ay, nandito na ako sa Cannon Road Viewpoint. Wala na. Hindi ko na kinaya yung tarik mula Lion's Head hanggang dito. Tinulak ko na yung bisikleta ko. Siyempre, di ko na biniguan. Dahil nakakaya rin, pero kaysa naman ma-aksidente tayo, safety pa rin ang ating priority. Ang mahalaga na-enjoy natin ang ride. Sulitin na natin ito. Ayan ang view ng Cannon Road Viewpoint. Napakatarik. At makikita sa baba ang Lion's Head. Ayun ang Lion's Head. Kung saan ako nang galing kanina. At meron din mga kapwa siklista na nagpapahinga. Mga galing pa daw silang Ilocos. Pagod na rin kagaya ko. Pagpahinga doon sa Cannon Road Viewpoint ay nandito na ako sa Camp 7 at sakop na ito ng Baguio City. Medyo pumadyak pa ako sa part na ito pero majority talaga puro tulak na hanggang makarating ako sa city proper dahil sobrang pagod na ako. At bago rin ako makarating doon kumain muna ako sa isang karinderya. At syempre hindi ko na sinama sa video yun dahil hindi naman mahalaga yun. Ang mahalaga ma-document ko ang buong ride para very memorable at epic. At sa wakas, nakatungtong na rin ako muli sa Baguio City at nandito na ako sa bungad. At may nakita akong tour guide na nag-aalok ng transient. Siyempre, pinatos ko na dahil nalaman ko na pangmasa ang presyo. Pero bago muna ako mag-transient, dumiretso muna ako patungo sa Burnham Park para maggala at maglibot-libot at mag-picture-picture kasama ang aking bisikleta.
Siyempre, baka once in a lifetime ko na lang ito magawa at baka hindi na ako maulit na umabot dito ng nakabisikleta lamang. Trivia ko lang na ang Baguio City ay parte at nakalocate sa probinsya ng Benguet. Pero hindi siya sakop nito administratively ng probinsya ng Benguet dahil ito ay highly urbanized at independent city, may sarili itong pamamalakad ng kanyang government. Ayan, nandito na tayo sa summer capital of the Philippines, Baguio City, at nandito tayo sa Burnham Park. Punta lang ako sa Brit Baguio. Bale, naghahanap ako ng transient. Alam ko kasi bukas na lang ako uuwi para nakapagpahinga rin sa pagpadyak. Papadyak pa rin kasi ako pauwi, pero lulusong na ako ng Marcos Highway. Alright, City of Pines. Ayan, bike ko. Akay-akay ko na lang muna. Punta tayo sa Brit Baguio Signage House. Tawagin ko na yung transient. O yan guys, ako'y nag-transient muna para makapagpahinga kaysa magbalikan pa ako. Bukas na ako uwi ng tanghali. Tulog muna ako ha. Good morning guys, ako ay gising na. Bale, maaga akong mag-check out. Hindi ko nasasagarin yung tanghali ng 12 PM. Kailangan ko na rin makauwi. Kaya lang ako nag-transient para makapagpahinga at may lakas muling pumadyak pauwi. Pahinga pa tayo. Ayan na guys, ako ay aalis na. Nabalik ko na yung susi sa may-ari ng transient. Today is May 2 na. Kahapon ay Labor Day, syempre. Pauwi na rin ako niyan. Balikan lang sana ako or magbabas sana pero sayang naman yung record sa Strava. Tara, daan muna sa Burnham tapos lusong na ng Marcos Highway. Let's go! Side trip lang, tapos uwi na tayo. Ay, naglusong pa oh. Labas na ako ng Marcos Highway. Side trip lang muna saglit sa Burnham. At naghihintay na mamahal sa buhay. Ito na ako sa Marcos Highway at kukuhanan ko na lang mga iilan na gusto kong kuhanan. Kasi matik baka mahaba tong video na ito. Ang mahalaga more memories. Let's go! Focus sa padyak. Let's go home. Our family is waiting for us. At finally, ako ay pauwi na. Lulusong na ako ng Marcos Highway. At syempre, excited na akong makauwi para ma-fulfill ko na itong matagal ko ng goal dito sa Baguio City, the summer capital of the Philippines, ang malup ang Quezon Road at Marcos Highway. Syempre, matarik ang Marcos Highway kaya alalay ako sa preno. Balik tanaw ko nung first time ko lang umakyat ng Baguio, dito ako dumaan dulot na pinagbabawal pang pumasok ang mga siklista sa Quezon Road. Halos katulad din ng ginawa ko sa Lion's Head ay puro tulak na, di hamak lang na mas matarik ito kesa dun sa Quezon Road. Basta para sa akin, ang matarik lang na parte ng Quezon Road ay kapag nanggaling ka na sa Lion's Head. At nung time na yun naabutan pa ako ng ulan nun. At syempre sumilong muna ako sa isang tindahan. At yun nga lang halos ginabi na ako. Tanda ko alas 7 na ako ng gabi nakarating sa city proper. At madilim na akong nakapagpa-picture sa Burnham Park, lalong-lalo na sa signage ng Brit Baguio. At pagkatapos nun diretso na ako sa bus terminal at sinakay ko na ang aking bisikleta.
napakabilis naman ang biyahe syempre. Dito sa Marcos Highway, dumadaan ang mga malalaking sasakyan tulad ng mga bus at mga truck. Pero mas marami ang prepared dito dumaan dahil mas safe naman dito kumpara sa Quezon Road. Yun nga lang, may kahabaan ito kumpara sa Quezon Road. Ngunit mas safe naman dito dahil madalang lang dito magkaroon ng landslide kahit matarik. Pero kung bisikleta ang gamit mo, para sa akin hindi siya recommended na dito ka umahon. Pero kung talagang sakalam ka at matyaga ka wala namang problema kung gusto mo ring umahon dito. Basta ako bad ang experience ko dito at mainit din kasi dito kumpara sa Quezon Road at mas malalaspag ka dito. At least dun sa Quezon Road mararamdaman mo lang ang laspag kapag nandun ka na sa Leon. Ito ang nagustuhan ko sa Marcos Highway, yung dadaan ka ng palusong dahil ang sarap sa feeling basta't alalay ka sa preno. Pero syempre maluwag naman ito. At syempre pinakamasarap na experience sa pagiging siklista ang roller coaster feel sa mga downhill. Actually, maganda rin naman ang mga views dito sa Marcos Highway. Lalo na yung mga makikita mong sea of clouds at syempre yung mga nasa paanan ng bundok. Maganda rin ang view. Very panoramic. Bale, ang Marcos Highway ay tinatawag na talagang Aspiras Palispis Highway na ipinangalan kay na Jose Aspiras at Ben Palispis. Si Jose Aspiras ay dating tourism minister at assemblyman ng La Union at si Ben Palispis ay dating governor ng Benguet. Bukod pa doon, tinatawag din ang highway na ito bilang Agoo Baguio Road. Ngunit sa kabila ng bagong ipinangalan dito sa highway na ito, mas nakasanayan pa rin na tawagin ito ng karamihan bilang Marcos Highway na obviously pinangalan din sa yumao at dating presidente ng Pilipinas. At pagkatapos ng napakahaba at napakatarik na lusong ay approaching na ako sa bayan ng Pugo, La Union. At sa wakas, nasa paanan na ako ng mga bundok at syempre pabalik na ako sa mga patag na daan at pabalik na rin ako sa probinsya ng La Union, susunod ang Pangasinan at ang uli ang aking probinsya. Syempre, na-enjoy ko ang sobrang habang lusong, tipong para akong sumakay ng roller coaster. Ay, grabe, hindi ko akalaing magagawa ko ito. Halos feeling ko parang gusto kong umiyak dahil matatapos ko ang ride na ito at natupad ko na rin talaga ang matagal ko nang minimithi na akala ko ay pangarap lang, ngunit magiging realidad din pala. At syempre, worth it ang aking pagod. At syempre, atat na talaga ang makauwi para makumpleto ko na ang ride na ito.
nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil ginabayan niya ako at halos lahat ng ride ko ay hindi ako nagkakaberya. Kung magkaberya man ay nagagawan ko ng paraan. Salamat sa pinairam niyang kalakasan at ito ay aking pagyayamanin hanggang sa ako ay tumanda. At syempre, mananatili pa rin akong nakatapak sa lupa kahit ang mata ko ay nasa langit. Bale, skip na yung mga ibang dinaanan ko since nadaanan ko na rin ito kahapon. Mga piling eksena na lang talaga ang kukuhanan ko. Tsaka pauwi na rin eh. Tsaka syempre, worried na mamahal sa buhay. Kaya ugaliin nating mag-update sa kanila dahil kahit anong pag-iingat natin, mag-aalala at mag-aalala sila sa tuwing ginagawa natin ang mga ganitong klase ng rides. Ugaliin nating mag-update kung nasaan na tayo, anong oras tayo makakauwi. Basta ang importante safe tayo. At nag-shortcut na ako sa Urdaneta Bypass para mas maganda pa rin ang resulta ng aking record sa aking Strava gamit ang aking cyclocomputer. At maganda rin naman kasing dumaan dito ng nakabike lang. Safe din naman basta't nasa gilid ka lang. Sadyang kalaban ko lang nitong pauwi na ako sa probinsya ng Tarlac at sa bayan ng Herona Tarlac itong init na magpapalaspag at magpapaubos ng iyong energy sa iyong katawan. Kaya marami rin akong pahinga pero syempre hindi na yun naisama sa video. Hindi talaga ako makapaniwala na magagawa ko ito na padyak all the way na ako paahon at padyak all the way din ako palusong. Padyak all the way na paalis, padyak all the way pa pauwi. Hindi na ako gumamit ng mga pinagbabawal na teknik. Talagang nag-effort ako. Tipong kapag nakita mo na isa na lang itong alaala ay mapapayak ka na. Salamat Panginoon at nagawa ko ito nung ako ay malakas pa. Hindi na rin ako makapaghintay umuwi sa amin para makapagpahinga at makita na ulit ang mga mahal sa buhay na naghihintay. At syempre para may upload ang mga pictures at mag-edit nitong content na ito para may upload ko na sa aking mga social media account at magiging isa na lang itong alaala at very memorable itong ride na ito dahil syempre baka hindi na ito maulit habang buhay. Ayan, i-skip ko na yung mga ibang dinaanan ko dahil papahama lang ng video yun at pauwi na rin syempre. Bale, nakakain ko na ako dito sa Carmen dahil di pa ako nagtatanghalian. Napakahabang biyahe na naman ito at isang gabi rin ako doon.